anong grounds ba o basihan ng mga complainant para mapaalis sa pwesto ang pangalawang Pangulo? Magandang gabi, June. Pasado nga alas 2 ngayong hapon ay dumating dito sa House of Representatives, partikular sa tanggapan ng Secretary General ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang isang grupo na binubuo ng 17 individual na naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit June ay naghintay ang mga ito ng mahigit isang oras bago formal na tanggapin ng House Secretary General na si Reginald Velasco. The Office of the Secretary General received an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte filed by civil society groups. The House of Representatives is constitutionally mandated to act on any impeachment complaint filed in accordance with the 1987 Philippine Constitution. Ang reklamo ay inendorso ng Akbayan Party List. Dumating din kanina si dating Senador Leila de Lima sa tanggapan ng Secretary General ng Kamara kasabay ng paghahain ng complaint for impeachment. Nang tanungin natin June kung bakit sumama siya, ito ang naging tugon ng dating mambabatas. Ma'am, nandito sa There's a complaint filing an impeachment complaint. It will explain to you. But technically, ma'am, you're just showing support. Oh yes, I'm showing support. I'm accompanying them. All right. Thank you, ma'am. I'm accompanying them because I believe in their cause. Yes, ma'am. Suportahan ko. Dagdag pa ni De Lima, siya rin ang spokesperson ng mga complainant at sinabi nitong kumpleto ang nilalaman ng kaso. 5 grounds ang kanilang binanggit June tulad ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Ang wala lang sa ground ng impeachment complaint ay ang treason. The complaint is duly verified by all the complainants and naka-indicate on what exactly they are attesting to in accordance with the rules of impeachment of the House of Representatives. Samantala, June, naniniwala ang ilang kongresista na hindi direktiba o mandato ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag sampahan ang impeachment case si Vice President Sara Duterte. Ayon kay One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, magkaiba ang executive branch ng pamahalaan sa pangunguna ng Pangulo at sila naman ay nasa legislative branch. I really don't think that is an order po, no? Because that's a different jurisdiction naman ng powers natin. Para kay Gutierrez, bilang payo ang sinabi ng Pangulo. Samantala si Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong naman ay sinabing guidance lang ang mensahe ng PBBM. Hindi yun directive, no? It's an appeal actually, if you look at it. Binibigyan naming respeto and syempre mag-uwi talaga yon pag dumating ang panahon na may mag-file ng impeachment complaint. Pero nilinaw ni na Representatives Gutierrez, Adyong at Zamora na hindi sila nagtanggap ng personal na mensahe ng Presidente. Samantala, June, sa panayam kanina kay House Secretary General Reginald Velasco, sinabi nito kukulangin na sila ng panahon para aksyonan ang impeachment complaint kahit inihain ito ngayong araw. We have 10 days to act on it. 10 session days. So, pag pinail ngayon, kulang na. Kasi bali 9 session days na lang eh. Nitong Disyembre ay magbe-break na ang Kamara at muling babalik sesyon o mag-resume sa ikalawang linggo na ng January
2025. Bahagi ng proseso matapos mahihain ang impeachment complaint ay titingnan kung sufficient in form and substance o may nasunod ba lahat ng hinihingi para umusad ito at idadaan din sa Committee on Justice bago pagbotohan para maiakyat sa Senado. Yan ang medyo matagal yung Committee on Justice. Kasi they will decide, they will determine if it's compliant with form and substance. Jun, nakita natin kabilang sa mga complainant kanina doon sa 17 naghain ng impeachment case kay VP Duterte ay si dating Secretary King Deles, si former Magdalo Representative Gary Alejano at mayroon ding si Francisco de los Santos. Ito yung uncle ng isang teenager na napatay sa war on drugs na si Kian de los Santos. At doon sa mga ground na binanggit natin kanina June ng mga complainant ay kabilang na dyan yung misused o hindi tamang paggamit at bigo umanong pag-account ng confidential fund, Intel Fund ng Office of the Vice President. Gayon din yung mga ginawang pagbabanta ni VP Duterte sa kanyang mga press con noong nakaraang Oktubre at ang pinakahuli ay nitong Nobyembre kung saan kasama na nga dyan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kabilang pa dito sa ground na kanilang binanggit ay itong pagtanggap umano ng malaking halaga ng pera ni VP Duterte mula sa mga kilalang drugs personalities na dito sa ating bansa. Iba nating update mula dito sa House of Representatives. Balik sa June. Sinasabi mo nga kanina, Dante, may proseso ng reklamong impeachment, Dante. Kanina nasa kay Reginald Velasco na i-refer naman yan kay Speaker. Tama ba yun, Dante? Tapos sa Justice Committee na. So hindi, sinasabi mo kanina, hindi kumbaga kukulangin ang panahon para ito ay mapagdesisyonan, Dante. Pagka ba, halimbawa next year, ay yan din ang ipafile uli, sila din ang magiging complainant. Pwede ba yun, Dante? June, under sa procedures of impeachment, mayroong 1-year ban. Ibig sabihin, kapag hindi ito naaksyonan at hindi pumasa dito sa House of Representatives, at naiakyat sa Senado, ay hindi na sila pwedeng mag-file ng panibagong impeachment complaint sa susunod na taon sa 2025 dahil nga mayroong 1-year ban doon sa impeachment. Ibig sabihin, maaaring mag-file lamang sila pagkatapos maaaring sa 20 o makalipas. Dali naman kayo na nagano ng sinintado na gikan diya sa Cagayan. Isang taon mula ngayon nang i-file nila itong complaint na ito kapag halimbawa isa kasi sa mga ground din kung halimbawa hindi na kompleto yung mga hinihingi ng requirement sa pag-upload. Ang sabi ko ni Mawe, magto ko siya? Paghahain ng impeachment complaint ay isa yan sa ground na maaaring i-dismiss ng House Committee on Justice yung complaint at hindi na nila yan iaakyat Register ko sa i-endorso sa Senado. So, 1-year ban, June. So, hindi na sila pwede na mag-file pa next year kapag hindi lulusot itong kanilang inihain na petisyon o complaint. Pero sa punto naman na hindi pero ang nagipakyaw mo kami